Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Ito, kakapasok lang na balita. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang lahat ng impormasyon at ebidensyang nakalap ng ICI at DPWH ay formal lang na isumite sa Office of the Ombudsman. Kasong plunder, direct bribery at iba pa ang inirekomendang isang pangkaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez at Saldico. Sa kabila nito, umalma naman ang ating mga kababayan sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon sa netizen, ang ICI, DPWH at Ombudsman ay mga ahensya ng gobyerno na appointe lahat ni PBBM ang mga namumuno dito. Ibig sabihin kung sakaling umakyat na sa Ombudsman ang mga kaso, papanigan kaya ito ni Remulla at makapagdedesisyon kaya siya na ipapakulong ang mga nasabing opisyal na kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yan ang ating aabangan mga kabayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Kagaya ng aking nasabi nung nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ire-refer, ibibigay na sa ombudsman para imbestigahan ng ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Maraming salamat po. Samantala, ibinunyag ni Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Vince Dizon na kanilang hindi ginamit ang inilabas na online revelation video ni Ako Bicol Party List Representative Saldico sa pagsusumite nila ng Independent Commission for Infrastructure ng rekomendasyong makasuhan sina Ko at ex-House Speaker Martin Romualdez sa Ombudsman ngayong araw. Formal na nilang naisumite sa Office of the Ombudsman ang referral para masampahan ng kasong plunder, graft at direct bribery sina Ko at Romualdez. Matatanda ang lantarang ikinanta ni Saldico si Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang mastermind at nag-utos para sa insersyon ng 100 billion budget ngayong taong 2025. Ano ang masasabi mo dito kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Maraming pong salamat. Hindi namin sinama. We cannot include statements that are not sworn. That is the most important difference. Kaya, ang na-include lang namin, yung mga sinumpaang mga sinabi. At yung pong Facebook video ni former Congressman Zaldico, hindi po yun sinumpaan. Kaya hindi po namin yun pwedeng isama. Inanunsyo na ho ng Appeals Chamber ng International Criminal Court na kanilang didesisyonan sa darating ho na Nobyembre 28 ang interim release appeal ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Unang ibinasura nga ng pre-trial chamber ng International Criminal Court ang hiling na interim release ni Duterte noong Setyembre 26 ng taong ito. Noong Oktubre 14 naman ay naghain ang defense team ang apila habang ang prosecution at mga biktima ay sumagot naman noong buwan ng Oktubre ng kasalukuyang taon. Magunitang noong nakalipas na linggo ay hinikayat na rin ng International Criminal Court Office of the Prosecutor ang appeal chamber na panatiliing nakapiit ang dating Pangulo matapos na mabigo ang depensa na patunayan na walang legalidad at factual errors ang unang desisyon na ito ay ikustodiya. Mula pa noong Marso ay nakakulong na sa ICC Detention Facility ang pang-16 na Pangulo ng Pilipinas dahil sa naharap ito sa kasong Crimes Against Humanity
mula sa kanyang pagpapatupad ng umano'y mga war on drugs naman nga sa ilang isyu ng extrajudicial killings. Samantala, binigyan diin ng isang mambabatas na ang naging hatol ng korte na habang buhay na pagkakakulong laban kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa kasong qualified human trafficking ay lalo pang nagpatibay sa panawagan para sa mas mahigpit at mabisang pagpapatupad ng bagong batas na nagbabawal sa Philippine Offshore Gaming Operators o itong POGO dito sa ating bansa. Ayon kay Manila Representative Benny Abante, matagal na niyang binabalaan ng publiko at ang mga kinaukulan hinggil sa mga panganib na dulot nitong POGO. Aniya, ang mga POGO ay nagiging puga do sentro ng iba't ibang uri ng krimen, kabilang na ang human trafficking, torture at iba pang uri ng organisadong krimen na nagdudulot ng malaking pinsala sa lipunan. Sinabi ni Representative Abante na ang hatol kay Guo ay isang malinaw na mensahe sa lahat na ang sino mang kumikita o nakikinabang sa pamamagitan niyan na pagsasamantala sa kapwa-tao ay pananagutan at may pananagutan at haharap sa kaukulang parusa. Binanggit din ng kongresista na ang desisyon ng korte ay higit na nagpapatatag at nagpapalakas sa pagpapatupad ng bagong POGO ban law na siya mismo ang isa sa may akda at nagtulak sa Kongreso. Dagdag pa ni Representative Abante, dapat nang masimula ng mas malawak at masusing pananagutan laban niyan sa lahat ng nagpasimula, nagpondo, sumuporta at kumonsinti sa mga iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operation. Si Guo at ang tatlo pang akusado ay hinatulan ng reklusyon perpetua, isang matining parusa. Nagpapakita ng bigat ng kanilang kasalanan. Bukod pa rito, iniutos din ng korte ang pag-forfeit ng buong Baufo Compound pabor sa gobyerno na nagsisilbing babala sa iba na hindi maaaring gamitin ang mga ari-arian para sa mga iligal na gawain. The process of application. Yun ang ginagawa no, the process mo, of application, sir. Selective application of the law. Sinasabi natin walang requirement ng restitution. Will you agree? I agree, sir. It is not explicitly stated in the law. It is not explicitly stated in the law, but It is not explicitly stated in the law, but you're requiring them to restitute. no, sir. Let me just explain, if you will allow me to finish. There is What- no what? explicit provision in the law calling for restitution. However, there is a memorandum of agreement whereby terms and conditions can be stated therein. And if there is agreement as to restitution, Alam mo, yung the same can memorandum be of included. agreement, hindi siya kasamang restitution. Yung pagka siya ay na-admit na as state witness, kaya mo lamang siya lalagyan ng memorandum so that he can cooperate with the DOJ in prosecuting this case. Precisely, Huwag mong sir. iisipin na i-include mo yun sa memorandum. You are debating from the law itself. There is no deviation, sir. Sabihin mo sa akin kung anong provision that the memorandum will require restitution. There is nothing in the law, again, which states Ito that... yung problema ninyo. Palagi kayong ganyan kung makipag... No, sir, we're being very candid with the and then sasabihin nyo, committee. take exception. Kayo ang nagte-take exception, pati batas binabago ninyo. No, sir. If the Diskaya couple would want to be admitted, all they had to do is go through the same process. But it's not a matter only of... Pumunta na sila. Yes, sir. But they have not... Alam mo, si Secretary Boying Rimulya ang nandito. Nag-uusap pa sila dito. Okay? Sabi niya sa mag-asawa, Mr. Diskaya, sige, bukas na bukas, isama mo yung asawa mo, magkikita tayo sa dinner. Nandito pumunta siya rito. Kaya ang palagay ko noon, processing lang naman. If they will not qualify, okay lang sa akin yun. But, hindi nga sila natuloy sa process because they were required restitution. Kaya ang nakikita ko dito, merong blocking. Di ba? Napakasimple na pinag-uusapan natin, Prosecutor Papadulyon. Huwag na nating i-complicate ito. We apply this law to everybody. Kaya tinatanong ko lang, okay lang naman kung qualified si Yusek Bernardo. I have nothing against Yusek Bernardo. Okay lang. Tinatanong ko lang, para yung application ng batas, parehas lang. So, halimbawa, kung wala namang restitution si Yusek Bernardo, why will you apply restitution to these people? Sir, we did not... That was a statement made by former Secretary Rimulya. When they were referred to Department of Justice for processing, it was because there was a legislative inquiry which was going on. And the Diskaya couple, during the time that they were testifying, stated that they wanted to be provided security and protection. Immediately after they went to the department, said security and protection was provided to them without any consideration yet as to their application into the program. The evaluation for purposes of being considered in the program is a different process which has not been completed
That is the reason why they have not yet been considered as possible state witnesses in the It cases was which are never pending. completed because you were insisting on restitution. Drop it. Para sa ganun, kung mag-a-apply sila at kung qualified sila, pagbigyan ninyo. Yun lang ang ano dyan. No, sir. Again, let me disabuse the mind of the good senator. There is no requirement that for purposes of processing, they will have to go through or they will have to make restitution. Yun nga Because it will sinabi ni still go Boying through Rimulya. evaluation. Sinasabi ko sa iyo, yun ang sinabi niya sa press conference niya. Sinabi niya yun eh. Alam mo, mag-a-apply lang eh, sinasabi ko. Kung ang restitution mangyayari at the end of, let's say, napakita talaga na meron silang pananagutan sa batas, later on, restitution is talagang kailangan. Pero nag-a-apply lang yung tao eh. Kaya nga, witness protection and benefit program. There is no reason to burden these people for another requisite which is not even in the law. So, kung qualified sila, i-process natin. Kung nag-qualify, salamat. Kung hindi sila nag-qualify, wala tayong magagawa. Mr. Chair, it is not as if the reason why they are not being processed is because of the restitution that you mentioned. The fact is... Prosek, ang sinasabi ko, hindi, yun ang naging unang dahilan kasi, kaya siguro nabanggel ito. Maraming procedures dyan. Kaya lang, ang sinasabi ko, ang pinipilit kong ipaintindi sa iyo, ay yun doon pa lang nagkaano na eh. Doon pa lang na-stop na eh, sapagkat pinilit ni Secretary Boying, mag-restitute ka muna. Eh sabi ko, nawala na. Mr. Chair, kung ang gagustuhan po ng Diskaya couple is makonsider sila o ma-process sila, let's take away the aspect of restitution. But they have to comply first with the requirements, which is the submission of the affidavits to justify the department being able to evaluate the same. Let's not talk about restitution. Tapos na. Okay na yun. So wala nang restitution. Mr. Diskaya, Ms. Diskaya, kung talagang gusto nyo at kung gusto nyo mag-apply talaga, ayun, wala nang restitution. Pero kailangan mag-qualify kayo. Kung hindi kayo qualified, wala tayong magagawa.